Hello, class. Good evening, good morning, good afternoon, whatever time it is that um, you are listening to our last chapter for midterm. So, I would like to introduce to you lesson 11, which is about digital self. And alam ko marami sa atin ang makaka-relate sa lesson na to. Okay, so before we proceed with the discussion, I would like to present to you the learning objectives. So, unang-una dyan is define digital self. Explain the role of mobile phones, internet, and social networking in digital self, and describe the provisions of Data Privacy Act of 2012. So, paano nga ba natin i-incorporate yung digital sa sarili natin? So, later on, madi-discuss natin kung papaano nagja-jive or nagsasama ang digital at ang pag-iintindi natin sa sarili natin. Okay, so let's start. So what is digital self? So digital self, it is the persona na ginagamit natin kapag nasa online world tayo. And para siyang maskara para makapag-engage tayo sa cyberspace or sa internet, sa online world. So, ito yung aspeto daw ng sarili natin kung paano natin i-express yung sarili natin using technology or digital technology. So, sa digital self kasi, ito yung online presence natin, a person's online presence and identity, na kung saan may mga iba't ibang factors na ginagamit tayo. Social media profiles, online interactions, communications, behaviors, and so on and so forth. So, si digital self kasi, dynamic siya. So, when we say dynamic and multifaceted, ano ibig sabihin nun? So, pag sinabi nating dynamic, marami siyang changes, activity at saka progress na nangyayari. So, pag sinabi naman nating multifaceted, ibig sabihin marami siyang aspeto na kinabibilangan. So, it depends kung saang aspeto ka pumapasok and nagkakaroon ng constant change. So, yun si digital self. So, sa digital self, meron tayong tinatawag na online identity. So, si online identity, ang sinasabi lang niyan is merong distinction. Distinction, ibig sabihin parang may difference or merong comparison, ganon. Parang hindi siya comparison, difference, may pagkakaiba, may contrast, ganon. Sa kung paano pinapakita ng tao yung sarili niya online at sa offline. So, basically, magkaiba sila. Magkaiba ang pinapakita ko sa online at saka sa offline, kung ano ako in person. So, ganun yung sinasabi ni online identity. So, online identity and self in cyberspace. So, bago natin i-discuss yon, ano mo nang ibig sabihin ng cyberspace? So, si cyberspace, siya yung virtual computer world. Virtual. Um, you know what is virtual already, so hindi ko na siya explain. So, virtual space na connected sa computers, routers, other components of the internet's infrastructure and also servers. So, iba-iba ang pinapasukan. So, if we are going to imagine yung mundo ng cyberspace, napakalawak kasi marami siyang kumbaga lines, marami siyang connections na pwede niyang pasukan at the same time. So, for example, isipin niyo yung isang window and then mag-add tab ka. Yung isang tab is Google, yung isang tab is ChatGPT, yung isang tab is Facebook. Isipin niyo ang dami na niyang connection. So, ganun siya. Ang laki ng nasasakupan ng cyberspace. So,
online identity and self in cyberspace, sinasabi lang dyan is hindi parehas yung pinapakita natin sa real world or in person. Pag nakita tayo in person, kasi yung characteristics na pinapakita natin online is different sa characteristics na pinapakita natin sa physical world. So for example, isa akong introvert na person, hindi ako masyadong nakikipag-usap, ayaw ko nang nakikipag-socialize. Di naman sa ayaw, nililimit ko yung socialization ko kasi na-overwhelm ako pag maraming tao. Pero pagdating sa online world, iba ako. Post ako ng post, story ako ng story, ganon. So yun yung sinasabi ni online identity and self in cyberspace. So kada website na nakiki-interact tayo or na-involve, nagkakaroon tayo ng sarili nating identity kasi kung sino man yung nagvi-visit, kunyari Facebook, sino man mag-visit sa profile natin, nakikita nila kung anong characteristic, anong traits, or anong personality meron tayo. Okay? So, paano nga ba natin itatayo yung online identity natin? So, unang-una, kailangan ma-define or mabigyan mo ng, parang makita mo ano yung goals mo. So, i-consider mo yung audience and ano yung gusto mo ma-achieve. Kasi kung plano mo maging isang content creator, kailangan meron kang target audience. For example, nasa age kayo na teenager, ganyan. So, anong audience mo? Teenagers, di ba? And ikaw ang magsiset ng trend. So, ganun siya. Kailangan ma-specify mo ano talaga yung target mo, ano yung goal mo para makilala ka sa online world. Magkaroon ka ng identity, makilala ka. Next is choose your platforms. So, in choosing your platforms, kailangan mong mag-decide kung anong platforms ang gagamitin mo. Facebook ba? Instagram? TikTok? Ano pa ba? Twitter? Or X ngayon? And so on and so forth. Iba't ibang klaseng platforms. And kung anong tools yung mga gagamitin mo. So, tools. Paano ka mag-edit ng videos mo? Anong gagamitin mo para makapag-edit ka? Ano yung mga sa audio mo? Paano mo i-set up? Ganon. Next is create a profile. So, siguraduhin mo na yung profile mo is consistent and authentic. Hindi yung gumawa ka ng profile and then meron kang kaparehas. Kunwari, pretty chew, parang ganon. And then, meron ding isa pretty chew, yung mga ganon. So, kailangan unique ka para unique and then kailangan nag-click or very catchy yung name mo para madali kang tandaan ng tao. Ganon. And then, next we have create content. So, we are very familiar how to create a content. Depende na lang yan kung anong klaseng content ang gagawin mo. Is it pranking, singing, dancing, food, ano pa ba? About science, ganon. So, in making a content, make sure na engaging siya para valuable and engaging. Para kapag ka nakita ng tao, for example, mukbang, ay, ano tong kinakain niya? So, mag-engage yung tao, makikurious sila. And then, doon ka na makakakuha ng pag-share. Share na nila, share sa friends hanggang lumaki yung views mo. So, you have to be very wise, very smart in creating your content para mapansin ka and magkaroon ka ng online identity. So, next we have interact with others. So, interact with others, hindi porket nagkaroon ka ng online identity is hindi ka na makikisalamuha sa mga reactors mo, commenters, bashers, whatsoever.
Kasi nga, bumubuo ka na ng community mo. For example, pretty community, mga ganon. Anong tawag? Mga parang sa physical world kasi, yun yung mga um, fan, ano ba yun? Parang fan groups, ganyan, na usong-uso sa mga love teams, ganon. So, isa silang community. So, kunyari sino ba? Sino bang mga usual na may mga love team. Si Kylene and Kobe, ganon. Kylene and Kobe, sino ba? Julia and Gerald, ano ba yung mga ano nila? Ano ba yung mga pinaghahalo-halong name nila, mga ganyan. Liz, Ken, mga ganyan. So, community sila. So, kailangan as social media influencer, kailangan makipag-interact. Minsan, pa-comment-comment ka, ganyan. Or minsan, pa-heart-heart ka lang sa mga comments, ganon. And i-entertain mo din yung bashers. Kasi, di ba, minsan naman, kahit hindi mo na replyan yung mga bashers, okay lang yun. Yung mga talagang magpapatama, yung mga below the belt na patulan mo din. Kasi hindi naman most of the time kailangan nababash ka. Para din makita ng tao na, hindi pala to pwedeng basta-basta ganunin kasi sasagot siya. Mga ganong bagay. Okay, so next on building your online identity is monitor and update. So, kailangan nire-review mo regularly and ina-update mo yung online identity mo. So, papaano? I-update mo yung profile mo. Ano yung mga bago sa'yo? Parang si Niana Guerrero, yung profile picture niya, ilang taon na yon. So, ganun ba? I-monitor mo na. Tumataas pa ba yung views ko? Tumataas pa ba yung followers ko? Ganun, pinapansin pa ba ako ng mga tao? Ganyan. So, I think yung hindi pagpalit ni Yana Guerrero ng profile picture niya is merong positive impact. Kasi, nakikurious sila kailan kaya to magpapalit ng profile picture niya. And then yung profile picture niya, nagkaroon ng engagement. May mga nagko-comment, tinatag siya, may mga nag-heart. Siyempre kapag the more na nagko-comment yung tao sa previous na post, mas lalong tumataas yung bumabalik ulit sa top, nagiging pansinin siya. Ano ba algorithm? Yung algorithm, for example, 2023 yung post, and then may nag-comment na isang tao or dalawa sa taon na 2024, yung post na yun aakyat ulit sa taas. So mapapansin siya. Ganun kasi yung sa TikTok. Kapag nagkaroon ng engagement, tinataas ni TikTok yung post or yung content para mag-engage yung tao, mas mapansin. So, the more na mas marami ang engagement, the more na mas kapansin-pansin yung profile mo, yung content mo, hanggang sana bibuild mo na yung online identity mo. Okay? Next, we have develop a brand identity. So, hindi ka lang basta-basta gumagawa ng content. Kung napapansin ninyo, ang mga influencer and also ang mga actresses, may kanya-kanya silang logo. May kanya-kanya silang brand. May kanya-kanya silang signature. So, kung si Zainab Harake, ang tagline niya is arat na. Ganon. Doon siya nakikilala, arat na. Sino pa ba? Si Sashna. Sashna Laparan, sinasabi niya, sexy love. Ano pa ba? Anong pangalan nito? Jelay Andres. Miloves naman ang tawag niya dati. Ano pa ba? Basta marami-marami pa. So, kailangan gumawa ka ng signature mo. Karoon ka ng brand. Karoon ka ng logo. So, kung mapapansin nyo sa mga profile ng mga influencer na yon is may iba silang kulay, may sarili silang design, para pag nakita ng tao na hindi pa piniplay yung video or whatsoever, makikilala na agad, ay si ano to, si ganito to, si ganito to, ganon. So next, use a professional photo.
So, kailangan gumamit ka doon ng professional headshot ng sarili mo sa lahat ng social media platforms mo. But I think it depends kasi lalong-lalo sa mga influencers, hindi naman, hindi ko naman sinasabing hindi professional yung itsura nila, but more on, nasa ano kasi sila, entertainment. So, kailangan yung iba daring, um, or depende kasi sa kung komedyante sila, kailangan yung itsura nila is very comedian. Pero kung yung profile mo is related to business, ganyan, so kailangan mo magkaroon ng professional photo. Next, we have create a website. So, usually some of influencers, yung talagang meron ng na-build na online identity, is gumagamit sila ng website. Yung iba, puro platforms lang. So, dun sa website, kailangan magli-list tayo ng important details about your brand or about yourself doon sa website, kagaya ng details mo, events and testimonials, ano pa ba, yung ano, saan ka makikita, saan, kunyari may gig ka, saan ka pupunta, saan ka magpe-perform, yung mga ganun ba. And also, kailangan mo i-promote yung website na yun. So, kada magpo-post ka, ilagay mo dun yung website para dun ka nila mari-reach out. So, you can reach me to this following kineme-kineme. Ganun. So, maintain a social media presence. So, kailangan use social media to reinforce your brand identity. So, ano pa ba yung mga social media? Yung binanggit ko kanina, Facebook, YouTube, um, TikTok, Instagram, Twitter, Snapchat, yon, para mas lalo kang makilala. Kasi, depende yan sa website or sa application kung paano nila ginagawa yung algorithm nila. Okay? So, every website na nakikipag-interact tayo is nagko-collect siya ng sariling version natin ng kung sino tayo. Base kasi yan sa information na binibigay natin. And nasa sa atin kung paano natin i-represent yung sarili natin doon sa kung ano talaga tayo in person and kung ano yung ginagawa natin sa buhay natin. So, kailangan natin gumawa ng representation na mas malayo sa sarili nating buhay. So, kung doon sa binibuild mong online identity is comedian ka, but in real life, you're not. Yung mga ganun. Kaya ka nga nagbibuild ng online identity kasi iba ka sa online and versus sa in person. Pero yung iba kasi, kung ano sila online, ganun din sila in person. Okay, so I hope naintindihan niyo yan. So, kapag nagbibuild tayo ng online identity, pinaka-unang ginagawa dyan is gumagawa tayo ng profile natin. So, paano tayo gagawa ng profile? Meron tayong tinatawag na user ID. So, si user ID, isa siyang unique na identifier. So, usually ginagamit natin siya sa pag-log on sa mga websites, applications, ano pa ba? Websites, applications, online services, so on and so forth. And usually, ang nilalagay natin doon are usernames, user ID, account numbers, phone numbers, email addresses. Okay? Next, we have selective presentation. So, pag sinabi kasi natin selective presentation, it is a kind of behavior na that attempts to convey some information about oneself. Selective. Pinipili mo lang kung ano yung kailangan mong ipakita sa online. So, sa selective presentation,
we are practicing of choosing and presenting information tungkol sa sarili natin para makagawa tayo ng desired impression sa ibang tao. So, ang selective presentation is kagaya ng sinabi ko kanina, iba ang pinapakita natin in person and also in online. Next, we have the impression management. So, sa impression management, we deliberate attempt to distort one's responses to create a favorable impression with others. So, ang sinasabi lang yan is, meron siyang process of controlling kung papaano tinitignan ng tao yung identity natin or digital self. So, para din siyang selective presentation, no, na pinapakita natin kung ano lang yung gusto nating ipakita para makapag-impress tayo ng tao. So, kung ano yung pinapakita natin, nagkakaroon ng impact doon sa personality natin. Siyempre, kasi pwedeng ma-boost yung self-confidence natin dahil nakakakuha tayo ng hearts, ng likes, nakukuha natin yung kiliti ng tao. Ganyan. So, kailangan carefully pinipili natin kung ano yung dapat nating ipakita sa online world para hindi din tayo basta-basta nakakaapak ng ibang tao. So, ano nga ba yung impact ng online interaction sa atin, sa sarili natin? So, kapag merong interaction sa ibang tao, automatically nagkakaroon tayo ng conclusion tungkol sa kanila na hindi man lang nila namamalayan. So, hindi natin mapigilan na isipin kung ano kaya ang nila, facial expression nila, ano kaya talaga yung intention nila, and so on. So, ang sinasabi lang ng impact on the online interaction to the self is kailangan meron tayong emotional involvement kahit hindi natin nakikita in person yung taong nag-interact or nagre-react doon sa posts natin. So, kailangan meron tayong pag-iisipan din natin, magkakaroon tayo ng effort. Kasi nga, hindi natin alam kung yung content na pinost natin will be interesting or very engaging sa audience mo. So, tapos na tayo sa impact. Ano naman ang positive and negative impact ng social media sa sarili natin? So, unang-una dyan is, gaya ng sinabi ko kanina, nakaka-increase siya ng self-esteem or self-confidence kapag meron tayong natatanggap na mga likes and shares. So, it also supports mental health. In what way? So, in what way siya nakaka-support ng mental health natin? So, kapag online personality tayo or influencer, pwede tayong maka-form and maintain ng relationships and other relationships with people na meron tayong similar interests or goals. So, syempre, the more friends, the merrier, di ba? And also, nagbibuild tayo ng awareness sa mga important issues. So, hindi lang siya basta-basta na gumagawa ka ng content dahil pang sarili mo, kundi meron ka ding intensyon kung papaano ka makakapag-contribute sa important issues na nangyayari sa paligid natin. So, syempre kung meron tayong positive impact, meron ding negative impact. So, unang-una dyan is nakakababa siya ng self-esteem dahil na-expose tayo sa mga cyberbullying and cyberpyrography. What is cyberpyrography? Pyrography. I think nagkaroon ako ng typographical error dito, pero ang naisip ko dito is pornography. Kasi may mga taong very sensitive kapag nanonood sila ng or nakakakita sila ng pornography. So, syempre,
isa ding reason na kapagka nanonood tayo or nakakakita tayo ng mga posts na very traumatic sa atin, nakakababa siya ng self-esteem. Okay? So, pwede din ang negative impact ng social media is magkaroon tayo ng addiction. And totoo ito, yung social media addiction. Kasi, paano ka nga ba magkakaroon ng social addiction? Masasabi mong merong addiction ang isang tao sa social media kapag ka over ano na siya, ang tawag nito, nasosobrahan na niya yung um, pagpo-post, yung involvement niya sa social media na nakakasagabal na sa ginagawa niya araw-araw and also sa well-being niya. And meron siyang urgency na kailangan lagi siyang online. So, kapag ka hindi niya nagawa na mag-online is na ang tawag nito, pwedeng merong side effect sa kanya. For example, magkakaroon siya ng outrage or outburst, ganyan. And madalas is napapabayaan na niya yung kung ano yung mga ginagawa niya araw-araw, yung responsibility niya. And nagkakaroon din ng emotional distress. Pag sinabi kasi nating distress, it is a negative emotion. So, pwede kang magalit, pwede kang magwala kasi hindi mo nga nakukuha yung gusto mo na mag-online, ano ito, hindi mo nakukuha yung gusto mo na gumamit ng social media or mag-online. Okay, so next is suicidal ideation. So, trigger warning lang. So, meron tayong word na SUICIDE. So, yung mga taong very sensitive, pag nag-scroll sa Facebook is may nakikitang traumatic sa kanila. And it can trigger, especially sa mga taong clinically diagnosed with major depression or generalized anxiety disorder or bipolar disorder. So, be careful sa pagpo-post natin sa mga social media natin kasi hindi man tayo makasakit physically, pero very powerful ang words na pwede kang makapatay ng tao. So, what are the boundaries of the self online? So, kailangan meron kang personal boundaries. Number 1 yan. Ano yung mga guidelines, rules, or limits na kailangan mong gawin para masabi mong nag-set ako ng boundaries kasi meron naman akong rason kung bakit ko ginawa yun para maging safe ka din and paano ka magbe-behave doon sa taong nilalagyan mo or sinesetan mo ng boundaries. So, meron tayong tinatawag na 5 strategies for setting social media boundaries. Unang-una is bigyan mo yung sarili mo ng time na mag-disconnect muna sa social media. So, paano ka magdi-disconnect? It's up to you. Kung magde-deactivate ka or i-uninstall mo yung application or mag-set ka ng timer doon sa application mismo. Yung screen time, mga ganyan. Ako kasi kapag feeling ko I am very exhausted sa paggamit ng social media, I usually deactivate my account. Kasi hindi na siya maganda sa well-being ko, lalo na kapag nakakabasa ako ng mga hindi maganda, hindi ko gusto na against sa will ko, mga ganon. Next is yan, set time limits, kagaya ng sinabi ko kanina. Meron kasi sa Facebook, ginagawa ko to, nakaset yung browsing time ko from 8 p.m. or 9 p.m. up to 7 a.m. So, kapag binuksan ko yung Facebook na mga 12 midnight, meron doong prompt na quiet mode, ganun ating nakalagay. Tapos, hindi naka-on ang active status ko kasi wala lang. Ayaw ko lang din pa-istorbo kapag madaling araw na ganyan. Siyempre, you have to understand na tao din kaming mga teachers,
kailangan namin magpahinga. Pero ako kasi as much as possible na kaya ko namang sagutin, sasagutin ko. Pero minsan dahil nga nakakapagod, hindi ako maka-reply or kapag may sakit ako, ganyan, or pagod na pagod talaga ako. So, please bear with me pag minsan hindi ako nakaka-reply sa inyo. But, I am trying my best para i-accommodate kayong lahat kasi hindi ako nakaka-reply minsan dahil natatabunan. Sa dami ng estudyante ko, 500 plus, hindi ko na yan maisa-isang replyan. Okay, pero yun nga, I'm trying my best. Okay, so next we have cut ties with negative people. So, ang simple-simple lang nito, ginagawa ko din to. Actually, kahit kamag-anak ko, kapatid ko, ina-unfriend ko kapag very toxic na and nakaka-affect siya sa well-being ko. Talagang wala na, hindi, ayoko makita yung post niya, ayoko siyang nami-message. So, it's either nag-i-ignore ako, nag-archive, nagba-block, or simply magbabago ako ng Facebook. Ganun. Na hindi nila ako mahahanap. Ganyan. Another strategy is contribute in a positive way. So, hindi mo dapat promote ang negative thoughts. Kapag ka nagpo-post ka, kailangan puro positive lang ba? So, hindi naman maiiwasan na minsan we have negative feelings, pero please, wag nyo nang i-post yung mga negative. For example, nag-away kayo ng jowa nyo, bakit nyo pa ipopost? Ipaglalandakan nyo pa sa mundo na nag-away kayo ng babae siya, or ayaw mo na, nagsawa ka na. Wag na, or yung mga away pamilya. You know what? Kasi pag nag-post kayo ng ganun, no, hindi naman kami as viewers ang ang talagang affected. Nakikichismis lang kami. Pipiestahan, di mo alam, nabasa ng hindi mo naman kasundo, ala, buti nga sa kanya. O pagchichismisan ka na, ikakalat na. And then malalaman mo na, si ganito, sabi niya sa akin, ganito yung pinost mo. Tas ikaw, pag nalaman mo naman, awayin mo kasi meron nga siyang comment doon sa post mo. So, i-practice nyo na maging quiet lang yung social media nyo. Tamang basa lang kayo, ganyan, tamang comment, tamang nood. Pero yung mga negative na mga issues sa buhay-buhay nyo, huwag nyo nang i-expose. Okay? And the fifth strategy is provide and seek clarity in your communications. So, si social media, hindi yan nag-offer ng tawag nito, ng ways kung paano ka makikipag-communicate sa tao, paano ka iintindihin ng tao. So, dapat, kapag ka meron kang kaaway sa personal na buhay, yun nga, wag mo nang dadalhin sa social media. So, dapat magkaroon ka ng clarity, ma-clarify yung issues mo sa taong yon face to face. And hindi na kailangan na ipatulfo mo pa yan, or magkaroon kayo ng bangayan sa Facebook, hindi na. Kasi walang magagawa ang social media. Yayaman lang sa social media dahil nagkakaroon ka ng engagement, nagagamit mo ng mas lalo yung application, kaya dumadaming pera nila. So, negativity, wala siya sa atin dapat, sa post natin. Okay, so next we have setting boundaries to your online self. So, how are we going to set boundaries to our online self? So, number 1, stick to safer sites. So, safer sites, meaning, kailangan hindi tayo click ng kung ano-anong websites na nag-a-appear sa window natin. For example, pumunta tayo sa Facebook and then may nakita kang ads doon, or may nakita kang nagbebenta ng cellphone, and then nahook ka, ganyan. So, kailangan i-check mo, legit ba tong
page na to, gaano na sila katagal na nag-ooperate, and usually kasi may mga badge, verified badge, and ilan ang likes, kailan ang recent post, kasi kung last year pa yung post, okay, magtaka ka na. And then binebentahan ka ng ganito. So, kailangan maging wise ka talaga pagdating sa mga ganyan, lalo na pag bumibili kayo online. Okay? Next is guard your passwords. So, ako, ang ginagawa ko kapag nasa ako, tawag nito, gumagamit ako ng internet, hindi ko sinisave yung password ko doon. Like kung nilalagay never. For example, Gmail, Google Mail. I-enter mo yung password mo and then may prompt na lalabas, save or never. So, never. Pero yung password ko usually is isa or dalawa na magkakaparehas lang. Yun. And, bakit natin ginagawa yon? Para maiwasan yung hacking. So, frequently change your passwords. Siguro every 3 months, ganyan. So, kung mapapansin nyo sa mga government websites, meron niyang email na isa-send sa inyo. And then sasabihin, kailangan nyo na magpalit ng password. Ganun. Next is be choosy about your online friends. Hindi lang naman kasi porket friends mo sila in real world is kailangan hindi kailangan sila lang ang friends mo sa online. Siyempre, hindi mo maiiwasan, lalo na yung mga gumagamit ng dating app, meron silang mga friends na hindi naman talaga nila personal na kilala. Unless, level up yung stage nila na getting to know each other. Ganon, tinitignan kung click ba sila sa isa't isa, ganyan. But be careful on choosing to a stranger or person you are talking to. Kasi hindi natin alam, meron pala yung, ano bang tawag nun? Love scam, online love scam. Kakausapin ka sa Telegram and then, padalan mo ako ng ganito, ibenta mo yung ganito mo hanggang sa wala ka ng pera. So, be wise. Okay. Don't be mean or embarrass other people online. So, it is an etiquette. Di mo naman talaga kailangan na magsuplada, mambuli ng tao online. Kagaya ng sinabi ko kanina, mas okay nang masaktan ka physically kaysa magbitiw ka ng salita, dahil yung salita pwede kang makapatay ng tao. How? Paano ka makakapatay ng tao? Sabihin mo lang sa kanya na, ganito, ganyan, may nakita ko si jowa mo, ganito, ganyan. Tapos, meron pala siyang past experience, then na-trigger mo. Wala na, mamamatay na siya. May possibility na magpakamatay siya. So, please be mindful dun sa mga pinopost ninyo, and magiging professional kayo soon, i-practice nyo na habang maaga pa. And I just wanted to share isang experience. Hindi naman siya pinost, pero kasi may mga nasabi na nakakasakit sa akin, pero hindi ko na lang pinansin. Though kapag binigyan ko ng pansin kasi yon, mat-trigger talaga ako and it will end into not a very good way. Alam nyo na yon. I can end my life pag pinansin ko siya. Pero since psychology ako, alam kong i-handle yung sarili ko sa mga ganyang situation, hindi ko na pinapansin. Kasi alam ko naman sa sarili ko na hindi totoo, or pwedeng hindi naman, wala naman silang evidence. Ganon. So, limit what you share. Kagaya ng sinasabi ko ulit kanina, mag-share kayo pero not all the time. Para hindi kayo makasakit ng tao, at the same time, maiwasan nyo din na ma-addict kayo sa social media. Okay, so thank you very much for listening.
about Lesson 11, Digital Self. And I hope may naintindihan kayo sa lesson na to. This is very related, lalo na sa era natin. And sana mai-apply ninyo yung mga naturo ko sa inyo, or ano ba, yung mga experiences na na-share ko sa inyo, para matuto kayong mag-set ng boundaries, matuto kayong gumamit ng online, hindi basta-basta. Okay, so thank you very much, class, and I'll see you soon.